Maayong gabi sa tanang makatan-aw nini nga pagtuo nato sa pulong sa Ginoo o karong gabi una ang atong pagatunan ay ang Ephesians. Padayon tayo sa Ephesians chapter 1 verse 13. Verse 13 atong kita din nga ang hulagway sa Espiritu Santo nga gihatag sa atong Ginoong Kristo para sa mga tao nga mutuo kaniya. Matod pa din ni Apostol Paul sa iyang sulat sa mga Kristohanon sa Episo sa chapter 1 verse 13, og kamuusab na himong anaa kang Kristo sa dihang nadungog ninyo ang kamatuoran, ang maayong balita nga si Kristo di ay mao ang makaluwas kaninyo. Sa dihang mituo kamo kaniya, gihatagan kamo sa Dios sa Espiritu Santo nga iyang gisaad timailhan nga kamo iya na. So pagkadungog daw sa mga tao nga nakadungog sa pulong sa Ginoo nga mao ang maayong balita mahitungod sa atong Ginoong Kristo, ay sa dihang mituo sila, matod pa din gihatagan sila sa Dios sa Espiritu Santo nga iyang gisaad timailhan nga sila iya na. So makita nato din nga ang susi para ang usa ka tawo makabaton o makaangkon sa Espiritu Santo gikan sa atong Ginoong Dios o gikan sa atong Ginoong Kristo ay ang pagtuo lang gayod. Matod pa din nadungog nila ang kamatuoran, ang maayong balita nga si Kristo di ay mao ang makaluwas kanila. So maayong balita mahitungod sa atong Ginoong Kristo. So ang maayong balita di ay ang balita sa atong Ginoong Kristo nga nagpakatao siya o nagpakamatay sa krus ng Kalbaryo para kinsa man ang mutuo kaniya ug maghinusol sa iyang mga kasalanan ay maluwas niya sa pihong o maluwas niya sa kalayo sa impierno, may transfer ngadto sa langit. Matod pa sa Mark chapter 1 verse 1, the Gospel of Mark chapter 1 verse 1, mao kini ang maayong balita. So good news, maayong balita nga gihisgutan usab ni Apostol Paul sa kababasa lang nato sa Ephesians chapter 1 verse 13. Mao kini ang maayong balita mahitungod kang Hesukristo nga anak sa Dios. So klaro kay dinhi nga ang atong Ginoong Kristo mao ang maayong balita nga siya daw ay anak sa Dios. So kung atong tan-awon si Apostol Paul ay gipili sa atong Ginoong Dios sa usa ka rason o sa one major reason nga mao ang pagtudlo sa maayong balita mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo. Matod pa sa Romans chapter 1 verses 1 to 4, Romans chapter 1 verses 1 to 4, matod pa ni Apostol Paul sa mga Kristohanon sa Roma, ako si Pablo nga alagad ni Hesukristo o ni Kristo Jesus. Gipili ako sa Dios nga mahimong apostol aron magwali sa iyang maayong balita. So gipili daw si Apostol Paul, nagpaila siya sa iyang gisulatan ang mga Kristohanon sa Roma, kung saan sa pagsulat niya niini ay wala pa siya makaadto sa Roma sukad. Pero may plano siya nga moadto sa Roma para masyuran usab niya sa iyang panalangin espiritual ang mga Kristohanon sa Roma ug ang magiging Kristohanon pa para makawali siya o makatudlo siya sa pulong sa Ginoo dito sa Roma. Gipili ako sa Dios nga mahimong apostol aron magwali sa iyang maayong balita. Kining maayong balita gisaad sa Dios kaniadto pinaagi sa iyang mga propeta ug naisulat kini sa balaan nga kasulatan. So ang good news daw ay before the Old Testament or on the Old Testament ay gitagna na kini sa mga propeta. Ang atong Ginoong si Kristo mismo ang good news, matod ko pa kanina. Gani sa Galatians sa Genesis chapter 3 verse 15, kung wala ko masayop, dito ang unang prophecy mahitungod sa atong Ginoong Kristo
nga muluwas sa sangkatauhan. Nga matod pa dito sa verse 15 ng chapter 3 ng Genesis, ang atong Ginoong Kristo daw ang modugmok sa ulo sa yawa. O ingon sa dito nga, og ang yawa naman iyang paakon ang tiil, tikod. Pero si Jesus Christ lang yun ang makadestroy sa buhat o sa yawa mismo tungod sa iyang pagpakatao o sa iyang kamatayon sa krus ng Kalbaryo. Verse 2, kini maayong balita gisaad sa Dios kaniadto pinaagi sa iyang mga propeta. Og nahisulat kini sa balaan nga kasulatan sa Old Testament scripture. From Genesis down to Malachi, mauna ang Old Testament scripture, balaang kasulatan. Romans chapter 1 verse 3. Mao kini ang balita mahitungod sa iyang anak nga si Hesukristo nga atong Ginoo. So klaro kay dinhi giingon ni Apostle Paul, giingon na usab niya dinhi sa Ephesians chapter 1 verse 13, giingon niya sa mga Kristohanon sa Efesos nga atong Ginoong Hesukristo mao ang maayong balita. Dinhi sa Romans chapter 1 verse 3 mao gyapon ang iyang giiko nga mahitungod sa atong Ginoong Kristo nga mao ang maayong balita. Verse 3 basahan ko ulit. Mao kini ang balita mahitungod sa iyang anak nga si Hesukristo nga atong Ginoo. Sa iyang pagkatawhanon kaliwat siya ni David. So sa pagpakatao daw ni Jesus Christ sa tawhanon niyang gigikanan ay kaliwat siya ni David. So kaapu-apuhan si Jesus Christ kang Haring David sa tawhanong kalagayan o kahintang. Tapos, matod pa sa verse 4, og sa iyang espirituhanong pagkabalaan, napamatud-an nga siya anak sa Dios sa gamhanan. Gamhanan nga pamaagi sa dihang nabanhaw siya gikan sa mga patay. So, ang resurrection ni Jesus Christ, ang fruit na siya ay anak sa Dios. Yun na nga na kining anak sa Dios parang figure of speech kini sa atong Ginoong Kristo, Son of God, na isa sa mga meaning niini ang iyang relasyon ngadto sa atong sa Dios Amahan, or kung tan-aw nato sa John chapter 5 verse 18 kung wala ko masayop nga kung unsa ang Dios Amahan mauusab ang anak sa Dios nga mao si Jesus Christ. Matod pa niya dito, mao man gani ang hinungdan nga tungod sa pagkadungog sa mga Hudiyo o leaders of the Jews, religious leaders iyang panahonan nga giingon niya nga siya ang anak sa Dios, iya kining title ang anak sa Dios, ay nagplano na dahil sila nga patyon si Jesus Christ dahil blasphemy ang gibuhat niya sa atong Ginoong Dios. Munang pangutana ko sa una nga si Jesus Christ ka ay giilad niya ang iyang audience o tinuod yun nga siya Dios nga nagpakatao. Padayon sa Ephesians chapter 1 verse 13, matod pa dinhi, sa dihang mituo kamo kaniya, gihatagan kamo sa Dios sa Espiritu Santo nga iyang gisaad, timailhan nga kamo iya na. Ang Espiritu Santo di ay nga gihatag sa mga Kristohanon, mao kini ang fruit or timailhan nga sila ay panag-iya sa atong Ginoong Dios. So dinhi usab makita nato nga dili tanan makaangkon, dili tanang tao makaangkon sa umahatagan sa Espiritu Santo. Kadto lamang ang mituo sa atong Ginoong Hesukristo. Balikon ko ang Ephesians chapter 1 verse 13 para maklaro nato. Matod pa dinhi, sa dihang mituo kamo, kinsa ang giingnan din ni Apostle Paul, human author of the epistle sa Episo. So balikon ko, ang pulong sa Ginoo ay dunay duha ka nature, pinanggalingan. Ang divine author which nga mao ang atong Ginoong Dios, nga kung sa pagsulat sa mga human author halimbawa kay Apostle Paul, siya ay gidirect, gilamdagan, gilamdagan o giginhawaan, gi-inspire sa atong Ginoong Dios para musulat sa iyang scripture, sa iyang word ug mahimong written word nga mabasa nato sa Bible, para ang tao nga pwedeng magkamali ay dili masayop, dili magkamali dahil sa guidance, sa inspiration sa atong Ginoong Dios ni anang tawhana. So balikon ko,
Matod pa ni Apostle Paul as the human author of the epistles of Ephesians, sa dihang mituo kamo kaniya, kinsa kining kaniya ang atong Ginoong Hesukristo. Sa dihang mituo kamo kaniya, gihatagan kamo sa Dios sa Espiritu Santo nga iyang gisaad timailhan nga kamo iya na. So ibig sabihin, ang tanang mituo kay Jesus Christ nga nagkaroon ng Holy Spirit ay dili na impluensyado sa yawa, kung dili influensyado sa atong Ginoong Dios, sa atong Ginoong Hesukristo, dahil sila ay iya naman, panag-iya naman sa atong Ginoong Dios tungod sa ilang pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. So, kung tan-aw na to ang prophecy sa Holy Spirit sa Old Testament, isa na ini nga passage ay mabasa nato sa Joel chapter 2 verses 28 to 29. Propesya kini sa Espiritu Santo nga moabot sa kalibutan, dahil sa Old Testament ang Espiritu sa atong Ginoong Dios ay wala niya ihatag sa kadaghanan, kundi pipila lamang mga hari, mga propeta, yun lang ang iyang gipangtagaan, pero ang mga kadaghanan nga mga tao wala niya ihatag kini. Ngunit din sa New Testament ay matod pa din sa propesya sa atong Ginoong Diyos through Joel, matod pa din chapter 2 verse 28, unya ibubuk ko ang akong espiritu sa tanang katawhan. So sa tanang katawhan daw, pero tanang katawhan kini nga mutuo sa atong Ginoong Hesukristo. Ibubo daw niya ang iyang espiritu sa tanang katawhan. Matod pa niya din ang inyong mga anak nga lalaki o babae magsangyaw sa akong mensahe, magsangyaw sa maayong balita mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo. Mao na ang mensahe sa Dios Amahan. Ngay matod pa sa The Gospel of John, kung gusto mong maila ang Dios Amahan, ilhauna ang atong Ginoong Hesukristo, dahil ang atong Ginoong Hesukristo is the exact representation of the God sa Diyos Amahan. So munang mauni ang mensahe sa katawan mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo. Kung kinsa ang atong Ginoong Hesukristo, mausaw ka na ang Diyos Amahan. Ang mga tigulang ninyo magdamgo og ang mga batan-on ninyong mga lalaki makakitag mga pananawon. Niadtong panahona, ibubo ko ang akong espiritu bisan pa sa mga ulipon nga babae o lalaki. So walay pili na. Walay pili ang paghatag sa atong Ginoong Diyos sa Espiritu Santo sa mga tao lamang nga mutuo kaniya. So, yun ay propesya mahitungod sa Espiritu Santo in the Old Testament. Sa matod pa sa John chapter 16 verse 7, makita nato din nga ang Espiritu Santo dili mapadala sa Diyos Amahan ngari sa kalibutan para katabang sa mga Kristohanon, kung ang atong Ginoong Hesukristo dili pa mobalik sa iyang Pinoy-anan dito sa Amahan. Nung matod pa niya sa Hebrew chapter 1 verse 3 nga matapos mabuhat ni Jesus Christ ang kaluwasan para sa tanang katawhan, ay misakas siya sa langit o milingkod sa tuo sa Diyos Amahan. So maliban nga mo balik ang atong Ginoong Hesukristo 2,000 years ago ngadto sa iyang naandang puloy-anan, kung saan sa Diyos Amahan ay dili niya mapadala ang Espiritu Santo ngari sa kalibutan. Matod pa sa John chapter 16 verse 7, apan sa pagkatinuod mas makaayo alang kaninyo nga mobiya ako dinhi. Kung sa maning dinhi niining kalibutana. Kay kung dili ako mobiya, ang magdadasig, kinsa man kining magdadasig, isa sa title sa Espiritu Santo, sa Holy Spirit, magdadasig, comforter. Ang magdadasig dili mo abot kaninyo, apan kung mobiya ako, ipadala ko siya kaninyo. Sumuning gingon sa atong Ginoong Hesukristo din hirigapon sa The Gospel of John nga Dispiras o
2 nights before sa iyang kamatayon sa cross ng Kalbaryo nga dili daw niya biyaan ang iyang mga disciples nga ilo o nga walang mga appearance kung dili muampo siya sa amahan o ipadala sa amahan ang Espiritu Santo agig puli kaniya kay musaka mobalik naman siya sa iyang Pinoy-anan. So mao ni nga dili makaabot sa kalibutan o dili makaanha ang sa kalibutan ang Holy Spirit kung si Jesus Christ ay mananatili ni ining kalibutana. So pag-abot sa pipila ka mga adlaw sa pagsultin niya ni ini dahil nining higayuna hapit na nga siya ilansang sa cross after the resurrection sa pagkayag niya sa langit ay hanadayon napadala ang Espiritu Santo o makita nato kini sa Acts chapter 2 verses 2 to 4. Pag-abot sa Espiritu Santo ngadto sa 120 disciples ni anang higayuna. Acts chapter 2 verse 2 to 4. Matod pa din sa verse 2, samtang nagatigom sila, kinsa kining nagatigom sila, mauni ang 120 disciples sa atong Ginoong Jesucristo, faithful disciples nga nagapuyo o niya anang higayuna pansamantalang nagsama-sama sa Aperom. Samtang nagatigom sila, kalit lang nga may dahunog nga gikan sa langit nga daw sama sa huros sa makusog ng hangin. So ang panan-aon o ang nahitabo, ang insidente ay dunay kusog nga hangin daw. Murag bagyo siguro, dahunog nga gikan sa langit nga daw sama sa huros nga makusog nga hangin. Siguro dili gid hangin pero kay ang gibutang dinhi ay sama like wind. So sama sa huros sa makusog na hangin. Milanog kini sa tibok balay nga ilang gitiguman. So dito lamang kini nahitabo sa 120 disciples nga ana sa Aperom nga nagakatigom. Dito milanog daw ang tingog sa ilang gitiguman. Verse 3. Unya may nakita sila nga daw mga kalayo nga pulmang mga dila. So ang nakita nila pulman. Mura daw og kalayo nga nagpulmag dila. So ibig sabihin dili gid kalayo kundi murag kalayo lang nga nagpulmag dila. Verse 3 balikon ko. Unya may nakita sila nga daw mga kalayo nga pulmag mga dila nga mitungtong sa matag usa kanila. 120 disciples, 120 ka fire nga look like tank of fire nga mitungtong sa kada usa kanila. Verse 4, napuno silang tanan sa Espiritu Santo og tungod ni ana silang tanan ay na-filled with the Holy Spirit o napuno sila sa Espiritu Santo og diha-diha gipasulti sila sa Espiritu Santo sa nagkalain nga pinulungan nga wala nila matun-e. Unsay nahimong resulta pagka-filled nila sa Holy Spirit, nag-speaking in another tongue sila. Nag-istorya daw sila sa nagkalain-laing pinulungan nga wala nila matun-e o wala nila masabdi. Mauni ang resulta sa speaking tongues. Mauni ang speaking tongues nga nahitabo sa pag-abot sa Espiritu Santo. Na ay mga preacher nga gikan sa Amerika, gikan sa West, Europe nga ginatudlo nila ang speaking tongues. Ginatudlo nila nga pwede ko nung tunan. Pero sa akong pagtuo dili pwede tunan ang speaking tongues dahil kini ay gift of the Holy Spirit. Gasa sa Espiritu Santo. So kung tunan na ay dili na ni mahimong gasa sa Espiritu Santo kay mahimong iya naman kining kaugalingon nga speaking tongues. Pero matod pa din gipasulti og diha-diha gipasulti sila sa Espiritu Santo sa nagkalain-lain mga pinulungan nga wala nila matun-e. Wala nila tun-e ang ilang gi-speak in another tongue. So matod ko pa kanina na ay nagaingon nga matun-an ang speaking tongues, that is contrary sa pulong sa Ginoo dinhi sa Acts chapter 2 verse 4. So ibig sabihin dili mo gid pwedeng tun-an ang speaking tongues kay kini gasa sa atong Ginoong Dios. Nagkaroon lamang nag-speak in another tongues lamang sila
nung sila ay mapuno sa Espiritu Santo dahil mauni ang gihimo sa Espiritu Santo sa matag usa kanila. Buot ipasabot 120 disciples speaking another tongues og nang higayuna dahil piyesta kini sa mga Hudiyo, Pentecost man siguro kung wala ko nagkamali, ay daghang mga tao, mga estranghero nagkalain-laing nasod nga ana sa Jerusalem nag-witness sa Feast of Pentecost nga naay taga Saudi Arabia, naay taga nagkalaing-laing nasod o natingala sila dahil alas 9 pa lang sa buntag matud pa nila ang church nila sa mga disciples ay nangahubog daw dahil nag-istorya sa ilang mga native language sa ilang kagalingong pinulungan. So mauto ang resulta sila mismo ay nakasabot dahil ang ilang native language ay giistorya sa 120 most of them nga mga apostles o mga Galatians apostles sa atong Ginoong Kristo, sila ni Peter, John o guban pa nga mga kauban. So mauna ang Espiritu Santo. Mauna nga ang requirement sa Espiritu Santo para madawat niya kini nga gikan sa atong Ginoong Dios o sa atong Ginoong Kristo ay ang pagtuo lang gayud sa atong Ginoong Kristo. So Ephesians chapter 1 verse 14. So dinhi nato sa verse 14. Kining Espiritu Santo mao ang kasiguruhan nga madawat nato isip iyang mga anak ang saad sa Dios nga maangkon nato ang hingpit nga kaluwasan tungod niini pagadaygon siya. So ang Espiritu Santo daw ang kasiguruan. Mao ni ang proof, mao ni ang confidence sa usa ka Kristohanon nga madawat niya isip anak sa Dios ang mga saad sa Ginoo og maangkon niya ang kaluwasan nga hingpit. To the born again Christians, ang kaluwasan ay humana hibuhat sa atong Ginoong Kristo. Kaya nga sa pagkahuman sa pagbuhat sa atong Ginoong Kristo, mingon din siya, it is finished, titilastay, or it is finished nga human ang yun, di na pwedeng dugangan ang kaluwasan sa atong Ginoong Kristo lang yun, dili sa kanino man, dili sa religion, dili sa atong paningkamot nga sa maayong buhat, kung dili sa atong Ginoong Kristo lang gayud. Kung makuha ang kaluwasan sa usa ka tawo ngadto sa iyang sariling paningkamot, ang pangutana, nganong nagpakamatay man si Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo para para asa ang kamatayon niya nga iyang gibuhat. Ang kamatayon niya nga iyang gibuhat ay para tulay sa usa ka tawo para makaadto siya sa Dios Amahan. Dahil guba ang relasyon sa usa ka tawo ngadto sa atong Ginoong Dios, muna nga ang usa ka tao pag ipanganak siya sa pagkabata pa lang na dili siya tudluan og mga hinangal nga mga binuhatan, dili siya tudluan og mga binuang, pero magkaroon gid siya makakatong gid siya o magbinuang gid siya dahil impluwensyado siya sa yawa o guba ang iyang relasyon ngadto sa atong Ginoong Dios. Ang kamatayon lamang ni Jesus Christ ang makapulid sa guba nga relasyon, makarenovate sa guba nga relasyon sa sangkatauhan ngadto sa atong Ginoong Dios. So, matud pa sa Hagay, sa Old Testament book, sa Book of Hagay, ang akong espiritu mag-uban kaninyo sumala sa akong gisaad sa dihang gipagula ko kamo sa Ehipto. Mauning giistorya sa God the Father, sa Ginoong Diyos ngadto sa mga Israelita through Hagay. Busa ayaw kamo kahadlok, nag-ingon ang Ginoo nga labing gamhanan. Kung ang usa ka tawo anaa kaniya ang Espiritu Santo, dapat fearless gid siya. Ngano man naa ang iyang katabang kanunay. Naa ang Espiritu Santo nga anaa dayon ang tabang ang help kung siya ay pangayoon kini niya sa Espiritu Santo. Muna nga fearless gyud ang akong espiritu mag-uban kaninyo sumala sa akong gisaad sa dihang gipagula ko kamo sa Ehipto. Busa mo na yung resulta. Busa ayaw kamo kahadlok, nagingon ang Ginoo nga labing gamhanan. Kung paano ang atong Ginoong Diyos nagsaad sa mga Old Testament niyang katawhan nga mga Israelita,
wala kini nabag-o sa New Testament dahil ang atong Ginoong Dios will never change. Is yesterday, today, and forever. Mao na si Jesus Christ, mao na ang Diyos Amahan. Munang kung atong tanaon kung matod pa sa Hebrew chapter 7 verse 25 kung wa ko nagkamali, ng atong Ginoong Kristo daw ay naga-intercede sa matag Kristohanon nga manatili sa ilang pagtuo ngadto kaniya. Muna nga bisag dili nato makita ang atong Ginoong Kristo, bisag dili nato makita ang Espiritu Santo nga kasama nato panmutabang kanato, pero dahil giingon kini sa written word of God, dapat gid natong tuuhan. Yun nga na usahay ang atong pagtuo ay medyo huyang dahil mauna ang giingon sa atong Ginoong Dios, sa atong Ginoong Kristo sa iyang written word nga nasa Biblia, pero gakahadlok gihapon kita. Ang gusto gid nato to see is to believe. Pero ang gusto sa Ginoo, believe and you can see. Munang gusto sa atong Ginoong Kristo. So first dapat ang mga Kristohanon unsa mang sitwasyon sa kinabuhi dapat dili siya mahadlok dahil anaa ang nagasaad kaniya sa provision sa iyang panginahanglan ay buhi og tapat sa iyang mga pangako kanato. Sa Hebrew chapter 10 verse 23 atong makita dinhi nga ang atong Ginoong Dios matinud-anon gayud sa iyang promises kanato. Matud pa dinhi, magmahugtanon kita sa atong paglaom ug dili kita magduha-duha tungod kaay ang Dios nga nagasaad masaligan gayud sa pagtuman sa iyang mga gisaad kanato. Ang atong Ginoong Dios masaligan gayud daw. Muna nga dili daw ta magduha-duha dahil ang nagsaad kanato ay kaya niyang buhaton ang iyang gisaad kanato. Unsa mang sitwasyon sa atong kinabuhi, unsa mang atong mga panginahanglan, anaagad ang provision sa Ginoo. Labi na gyud, basta lang ikaw ay nagasunod sa atong Ginoong Dios. Paano ba musunod sa atong Ginoong Dios ang usa ka Kristohanon? Through obedience sa iyang written word. Dahil kung kita muubi dili pinasikad sa pulong sa Ginoo, murag tsamba-tsamba ang atong pagsunod sa atong Ginoong Dios. Na ay detalyado nga gihatag ang atong Ginoong Dios sa iyang written word nga nasa Bible nga specific gid nga dapat natong sundon, walay sobra o walay kulang para ang atong Ginoong Dios ay malipay kanato dahil dili tsamba-tsamba ang atong pagsunod. Ang atong pagsunod, ang atong pagsimba sa atong Ginoong Dios dili pinasikad sa atong kaugaling style, kagustuhan, kung dili ang style sa atong Ginoong Dios nga naa sa iyang written word mauna ang dapat nga guide nato kung paano nato simbahon ang atong Ginoong Dios sa kada adlaw sa atong kinabuhi naa sa iyang written word. So, magmahugtanon daw kita sa atong pagtuo, dili magduha-duha kay ang atong Dios nga nagasaad kanato ay masaligan gayud sa pagtuman sa iyang mga gisaad. Matod ko pa kanina, dako gyapon kayong impluwensya sa yawa tungod sa ang pagduha-duha ay gikan sa yawa mo nang mahadlok na dayon dahil nagduha-duha na sa saad sa Ginoo nga provision. Ana gayon ang provision sa atong Ginoong Dios, kini may sa physical, kini may sa financial, labi na gyud sa spiritual. Dahil ang spiritual ang main gayon nga purpose sa atong Ginoong Dios nganong nagpakatao ang atong Ginoong Kristo para sa atong spiritual. Pataba na lang na, pasubra na lang ng mga financial, physical o uban pa ang atong spiritual gayon. Matod pa niya, by your stripe we are healed. Matod pa niya Apostle Peter, gikot niya kini sa Isaiah chapter 53 kung ako na sayo, tungod daw sa iyang mga samad, sa iyang mga labod ay kita nangaayo.
Ang nangaayo dito dili ang atong pwede ang atong lawas, pero ang main nga nangaayo dito ang atong espiritual nga relasyon sa atong Ginoong Dios. Tungod sa pagbunal sa atong Ginoong Kristo sa mga Romano, tungod sa palansen niya sa cross sa Kalbaryo, ang atong guba nga relasyon sa atong Ginoong Dios ay ma-restore kini pinaagi sa atong pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Ephesians chapter 1 verse 15 sa atong text, busa sa dihang nadungog ko nga ang mahitungod sa inyong pagtuo kang Ginoong Hesus ug sa inyong paghigugma sa tanang mga katawan sa Dios, dako gayud ang akong pagpasalamat sa Dios tungod kaninyo ug giampo ko kamo kanunay. So munang giingon din ni Apostle Paul sa Ephesians chapter 1 verse 15. Pero half hour na ako nagsalita, nag-istorya, nagtuon sa pulong sa Ginoo. Dinhilang usa kita kutob 30 minutes and 56 seconds according sa akong orasan din sa laptop. Busa by next night kung lobin sa Ginoo og manggabi o sunod ba nga gabi, ipadayon nato ang pagtuon sa pulong sa Ginoo verse by verse ang the epistle of Apostle Paul to the Christians of Ephesians. So daghang kang salamat sa nagatan-aw ini nga pagtuon sa pulong sa Ginoo. Naway ang Ginoo manalangin kanatong tanan sa tanan nga dunay mga sakit, physical nga sickness sa iyang lawas, magampo kita mahitungod sa healing dahil kung paano ang atong Ginoong Hesukristo nagpagaling 2,000 years ago, magpagaling siya karon o magpagaling pagid siya sa umaabot dahil Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Matod ba sa Hebrew chapter 13 verse 8. So mag-aampo ta. Among amahan sa pangalan ni Jesus, salamat kay Ginoo sa katatapos namong pagtuon sa imong pulong sa Ephesians, Book of Ephesians chapter 1, Panginoon. Nagaampo ako, O Lord God, empower us, O Lord God, that what we have learned karong gabi una, Ginoo, kini Ginoo ay kinabuhi ginamo, O Lord God, ang imong mga pulong, Panginoon. Ang imong mga pulong kami dili magduha-duha sa among pagtuo diya sa iyo, O Lord God. Ang imong pulong, Ginoo, nga dili gid kami mahadlok, Ginoo, dahil anaa ka through the Holy Spirit, O Lord God. Andam kanunay nga makatabang kanamo, Lord God. Tabangi kami, Ginoo, na mai-apply kini namo sa kada adlaw sa among kinabuhi, O Lord God, para dunay transformation, Panginoon, ang among pagkatao ayon gayon sa imong gusto kanamo, O Lord God, to be like you, Lord Jesus. Busa amahan, dili namo ni kaya, O Lord God. Apart from you, we can do nothing. So we pray, O Lord God, of your empowerment, Panginoon. Ang imong mga pag-uugali, O Lord God, makita gayud kanamo, Panginoon. Kadalasan musikyat kami, Ginoo, but Lord, ikaw ang among tabang, ang imong grasya, Panginoon, kanunay namong gipangayo, Lord God, hangtod kami, Ginoo, sa pagatubang namo sa iyo, Lord God. Sa tanan, Ginoo, nga may mga sakit nga nagatanaw karon, unsa mang sakit, Ginoo, nga meron sila, even cancer, O Lord God, ang mga sakit nga ayawan na sa doktor, I pray, Father God, sa pangalan ni Jesus, ipadaloy mo po, Ginoo, ipaabot mo ang imong milagro niya ng tawhana, O Lord God, sa pangalan ni Jesus, in Jesus' mighty name, in Jesus' mighty name. Unsa man na nag-malfunction nga part sa iyang lawas, Lord, yamang ikaw, Ginoo, ang nagbuhat ni ini. I pray, Father God, nga maayos kini ang malfunction mo, function kini ng normal, Ginoo, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Padawata, Ginoo, Lord God, ang may sakit, Ginoo, sa imong milagro, pinaagi sa kagalingan nga maayos siya, Amahan, sa pangalan ni Jesus. In
Jesus mighty name, in Jesus mighty name. Salamat kay Ginoo. Salamat kayo Diyos. And the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Daghan kayong salamat sa tanan. Magbalikon ko sa mga sumunod nga adlaw na usab, padayon natong pagatun-an ang pulong sa Ginoo dinhi sa sulat ni Apostol Paul ngadto sa mga Kristohanon sa Efesos. Daghan kayong salamat ug maayong gabi sa tanan. Bye-bye.